Bata pa ako na maging mananampalataya ako at naglingkod sa Panginoon. 3 taon akong pumasok sa Divinity School, kung saan tinanggap ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Salamat sa Diyos. Matapos tanggapin ng Ebanghelyo, gusto kong ibahagi agad kay Papa ang magandang balita. Isa siyang diakono sa isang lokal na iglesia. Bihasa sa Biblia, matagal nang naglilingkod sa Panginoon at mapagmahal sa iba. Isa siyang tapat na Kristiyano. Naisip kong masaya niyang tatanggapin yon pag narinig niyang nagbalik na ang Panginoon. Pag uwi ko nung gabing yon, sinabi ko sa kanya, nagbalik na ang Panginoong Jesus na hinihintay natin. Nagpapahayag siya ng mga katotohanan at gumagawa ng paghatol. Dapat nating tanggapin ang gawain niya sa mga huling araw para makapasok sa kaharian niya. Sa gulat ko, pinayuhan niya ako. Inihula sa Biblia na lilinlangin ng mga huwad na Kristo ang mga tao. Kaya mag-ingat ka at maging mapagmatsyag. Tinanong niya rin ako, may basihan ba sa Biblia ang sinasabi mong pagbabalik at paghatol ng Panginoon? Kung wala ka namang basihan, huwag kang maniniwala dyan. Naglabas ako ng Biblia at sinabing, syempre may basihan ako. Higit 200 verse ang tungkol sa pagdating ng Panginoon para magsagawa ng paghatol niya. Gaya ng, siya'y dumarating upang hatulan ng lupa. Kanyang hahatulan ng katwiran ang sanglibutan at ng karapatan ang mga bayan. At sinasabi rin sa Juan, ang amay hindi humahatol, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Ang nagtatakwil sa akin at di tumatanggap ng aking salita ay hahatulan. Ang aking sinalita ay siyang sa kanya hahatol sa huling araw. At sa unang Pedro, dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Nagiging tao ang Panginoon sa mga huling araw para ipahayag ang katotohanan at gawin ang gawain ng paghatol. Sumagot siya, nagiging tao? Nabasa ko lang sa Biblia na darating siya sakay ng ulap. Narito siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulos sa kanya at lahat ng mga angkan sa lupa'y magsisitaghoy sa kanya. Wala pa akong nabasa tungkol sa pagdating ng Panginoon sa katawang tao. Imposibleng gumagawa siya ng paghatol sa katawang tao. Ibinahagi ko ang pagbabahaging ito. Maraming mga propesiya sa pagdating ng Panginoon. Hindi lang tungkol sa pagdating niya sa ulap, kundi pati pagkakatawang tao niya ng lihim. Sinabi ng Panginoong Jesus, kayo rin ay mangagsihanda dahil sa oras na hindi ninyo iniisip ang anak ng tao ay darating. Ako ay pumaparitong gaya ng magnanakaw. At sinasabi sa Lucas 17:24-25, gaya ng kidlat na kumikislap sa isang panig hanggang sa kabilang panig ng langit, gayon din ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Ngunit kailangan muna niyang pagdusahan ng maraming bagay at tanggihan ng saling-lahing ito. Amen. Maraming beses na binanggit ng Panginoong Jesus ang pagdating ng anak ng tao. Tinutukoy ang pagdating ng Panginoon sa katawang tao. Tama yun. Kung lilimitahan natin ang pagdating niya sa pagsakay sa ulap, paano matutupad ang mga propesiyang yon ng pagdating niya ng palihim? Dumarating ang Panginoon sa mga huling araw sa 2 paraan. Una, nagkakatawang tao siya at dumarating ng palihim para gawin ang paghatol simula sa bahay ng Diyos. Tapos dumarating siya sakay ng ulap at nagpapakita sa lahat ng tao. Kung hindi natin tinitingnan ang mga propesiya ng lihim niyang pagdating, kundi yun lang tungkol sa pagdating niya sakay ng ulap, hindi yun patas at pwedeng mapalagpas natin ang pagkakataon nating salubungin ng Panginoon. Sumimangot lang ang papa ko at hindi na siya umimik pa. Tapos galit niya akong pinatigil. Bata pa ako. Nabasa ko na ang Biblia. Hindi ba't mas marami akong alam kaysa sayo? Ano na bang alam mo sa 3 taon sa Divinity School? Nakikita kong hindi niya magawang kumalma at hindi siya nakinig sa pagbabahagi ko. Bumalik na lang ako sa kwarto ko. Ilang beses pa akong sumubok matapos yun. Pero ayaw niya talaga. At sinabi niya pang, sapat na ang pananampalataya sa Panginoon. Tumahimik ka o lumayas ka na lang dito. Nabigla ako at masyadong sumama ang loob ko sa ginawa niyang yon. Napakatagal na niyang naglingkod sa Panginoon at palagi siyang mapagmahal at mapagkumbaba. Inasam niya ang pagdating ng Panginoon pero ngayong nandito na siya. Kumapit pa rin siya sa literal na Biblia nang hindi naghahanap at nag-aalit pa siya. Talagang matigas ang ulo ng papa ko. Nadismaya ako at nawalan ng kumpiyansa sa pagbabahagi ng Ebanghelyo nang makita ko ang papa kong napakabihasa sa Biblia pero nakakapit sa mga pagkaunawa niya. Nang malaman yon ng ilan sa mga kapatid
Pinadala nila sa akin ang mga salitang ito ng Diyos para palakasin ang loob ko. Alam mo ba ang pasaning nasa iyong mga balikat, ang iyong tungkulin at ang iyong responsibilidad? Nasaan ang iyong diwa na makasaysayang misyon? Paano ka magsisilbi ng sapat bilang Panginoon sa susunod na kapanahunan? Mayroon ka bang matinding diwa ng pagiging Panginoon? Paano mo ipaliliwanag ang Panginoon ng lahat ng bagay? Ito ba talaga ang Panginoon ng lahat ng buhay na nilalang at pisikal na bagay sa mundo? Ano ang mga plano mo para sa pagsulong ng sumunod na yugto ng gawain? Ilang tao ang naghihintay sa iyo na maging pastol nila? Mabigat ba ang iyong gawain? Sila ay dukha, kaawa-awa, bulag at nalilito rin. Dumaraing sila sa kadiliman. Nasaan ang daan? Nananabik sila sa liwanag tulad ng isang bulalakaw na biglang bababa upang itaboy ang puwersa ng kadiliman na nang api sa tao sa maraming taon. Sinong makakaalam kung gaano sila sabik na umaasa at nananabik araw at gabi para dito? Kahit sa isang araw na may liwanag na nagdaraan, ang labis na nagdurusa ay nananatiling nakakulong sa madilim na piitan ng walang pag-asang mapalaya. Kailan sila titigil sa pagluha? Matindi ang kasawian ng marurupok na espiritong ito na hindi na pagkalooban ng kapahingahan. At matagal nang nakatali sa kalagayang ito ng walang awang mga gapos at malamig na kasaysayan. At sino ang nakarinig sa ingay ng kanilang pagdaing? Sino ang nakakita sa kanilang kaawa-awang kalagayan? Naisip mo na ba kung gaano kalungkot at kabalisa ang puso ng Diyos? Paano niya matitiis na makita ang inosenteng sangkatauhan na nilikha niya na nagdaranas ng paghihirap? Ang sangkatauhan ang kapuspalad ng mga biktimang nalason na at nanatili mang buhay ang tao. Sinong makakaalam na matagal nang nalason ng masamang nilalang ang sangkatauhan? Nalimutan mo na ba na isa ka sa mga biktima nito? Hindi ka ba handang patuloy na mabuhay dala ng iyong pagmamahal sa Diyos upang iligtas ang mga taong ito? Di ka ba handang ilaan lahat ng lakas mo upang suklian siya na nagmamahal sa sangkatauhan na parang sarili niyang laman at dugo? Salamat. Amen. Talagang nakakapagpasigla ang mga salita ng Diyos sa akin. Maraming hindi nakakaalam sa gawain ng Diyos at nasasakal sila sa mga relihiyosong pagkaunawa. Kaya hindi nila sinisiyasat ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi sila naaaruga ng mga salita ng Diyos. Mapalad akong marinig ang tinig ng Diyos at makasunod sa mga yapak ng kordero. Kaya may responsibilidad akong ibahagi sa kanila ang ebanghelyo ng kaharian. Amen. Didinggin nila ang tinig ng Diyos, maiaakyat sa harap ng trono niya, malilinis at maliligtas sa mga salita ng Diyos. Mapagsaalang-alang yon sa kalooban ng Diyos. Amen. Tunay at matagal nang mananampalataya ang papa ko. At matagal na niyang inaasam ang pagbabalik ng Panginoon. Maigpit lang ang pagkakagapos sa kanya sa relihiyosong pagkaunawa. Kaya syempre hindi niya yun matanggap agad. Oo, tama nga naman. Alam kong dapat akong umasa sa Diyos at ipagpatuloy ang pagbabahagi sa Kanya para magawa ang tungkulin ko. Salamat. Salamat sa Diyos. Lumambot ng kaunti ang ugali ng papa ko kaya patuloy akong nagbahagi ng patotoo ng gawain ng paghatol ng Diyos. Oo nga. Malungkot niyang sinabi na nasa Panginoong Hesus ang pananampalataya natin. Ang paniniwala at pangungumpisal natin ay nangangahulugang niligtas tayo ng pananampalataya. Hinarap na niya ang mga kasalanan natin. Kaya pagdating niya, iaakyat niya tayo sa kaharian niya. Hindi tayo kailangang hatulan ng Diyos. Sinabi ko sa pagbabahagi na pinatawad na tayo sa pamamagitan ng pananalig natin. Pero nagkakasala at nangungumpisal pa rin tayo. Hindi tayo malaya sa kasalanan. Ang sinabi ko ay, Pa, sinasabihan niyo ang mga tao na maging mapagkumbaba at matyaga at maamo kayo pagdating sa iba. Pero sa bahay natin, lagi kayo nakikipagtalo kay Mama. Hindi niyo mapanindigan ang mga aral ng Panginoon. Galit niya akong pinahinto at ayaw niya na akong magsalita pa kaya kinabukasan, nakahanap ako ng isa pang pagkakataon para ibahagi ito sa kanya. Pa, tinuturo ng Panginoon na mahalin ang ating mga kaaway. Hindi niyo ako kaaway, anak niyo ako. Sinasabi ko lang sa inyo ang mga katotohanan at bukod sa ayaw niyong hanapin yun, nagagalit din kayo. Hindi ito pagpapaubaya. Alam ko namang ayaw niyong magalit. Dahil yun sa hindi pa nalulutas ang ating makasalanang kalikasan. Kaya hindi natin mapigilang galit na manghiya ng mga tao.
Sinasabi sa Biblia, sundin niyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Amen. Amen. Sabi rin ng Panginoong Hesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan, at ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. Amen. Talagang napakalinaw nito. Tama. Banal ang Panginoon at hindi siya makikita ng mga hindi banal. Tama. Patuloy tayo nagkakasala at hindi tayo bahagyang banal. Paano tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos? Siyempre. Tama. Maraming beses na ipinropesiya ng Panginoong Hesus ang kanyang pagbabalik. At magpapahayag siya ng mga katotohanan at gagawa ng paghatol para linisin at iligtas ang sangkatauhan at dalhin tayo sa kaharian niya. Gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus, mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi nyo mga titiis. Gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan na kayo sa buong katotohanan. Amen. Nagbalik na ngayon ang Panginoon at bumigkas na mga katotohanang naglilinis at nagliligtas. Ginagawa niya ang paghatol para lutasin ang likas nating pagiging makasalanan. Amen. Makakapasok lang tayo sa kaharian ng Diyos sa paglilinis ng katiwalian natin sa pamamagitan ng paghatol. Tama. Yan ang katotohanan. Kaya naman pinayuhan ko siya. Pa, dapat nating hanapin ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Basahin niyo ang mga salita na makapangyarihang Diyos at tingnan kung tinig yun ng Diyos. Di niyo gugustuhin mapalagpas ang pagdating ng Panginoon. Tama yun. Gusto ko sanang ipanood sa kanya ang maikling dulang pang ebanghelyo. Yun nga lang, ayaw niya yung panoorin. Marami siyang alam tungkol sa Biblia at gumawa pa siya ng ilang mabubuting bagay. Nagbigay siya sa may hirap at tumulong minsan sa iba nang gipit sila sa pera. At pinapagamit niya ng libre sa iglesia ang pag-aari niya. Pero sa bagong gawain ng Diyos, mahigpit siyang kumapit sa mga pagkaunawa niya at ayaw niya yung hanapin. Naalala ko tuloy doon ang tungkol sa mga Fariseo. Takot akong labanan ng papa ko ang Diyos gaya nila at mawalan ng pagliligtas ng Diyos. Tama. Binalaan ko siya ng maigi. Sinasabing, alam ng mga Fariseo ang Biblia at mukhang tapat sila, pero di nila kilala ang Panginoon. Tama. Hindi akmang gawain niya sa pagkaunawa nila, at hindi sila mapagkumbabang naghanap, kundi kumapit sa literal na kasulatan, nilalabanan at kinukondena siya. Ipinapako nila siya sa krus at pinarusahan ng Diyos. Sumabat siya sa akin bago pa ako matapos. Ako ba ang tinutukoy mo, ha? Tinatawag mo ba akong isang Fariseo? Nagmamadali akong sumagot. Hindi ko kayo tinatawag na Fariseo pa. Ayoko lang natahakin niyo ang landas nila ng paglilingkod sa Diyos habang nilalabanan siya. Mismo. Maraming taon yung hinintay ang pagbabalik ng Panginoon. Pero ngayong nandito na siya, ayaw niyong maghanap ng may kababaang loob. Ayaw niyo yung tanggapin. Nakakapit kayo sa literal na kasulatan at mga pagkaunawa niyo. Kung sa ganun natin titingnan ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, kokondenahin tayo ng Diyos gaya ng mga Fariseo at mawawala ang kaligtasan natin. Ang gawain ng paghatol ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay ang hulit pinakamahalagang hakbang ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Matatapos na to sa lalong madaling panahon. Gumawa na siya ng grupo ng mga mananagumpay bago ang mga sakuna na malapit nang dumating sa ating lahat. Kung hindi natin tatanggapin ang paghatol at paglilinis niya, kapag dumating ang mga sakuna, tatangis tayo at magangalit ang ating ngipin. Mas lalo lang itong ikinagalit ng papa ko. Tumayo siya at sinabing, Desheng, tumigil ka na. Kapag nagpatuloy ka pa sa pagsasalita, hindi na kita ituturing na anak ko simula ngayon. Lumayas ka sa bahay na to ngayon din. Labis na nakakasama ng loob na marinig ito mula sa kanya. Kung tatanungin niyo, talagang malapit ako at ang papa ko noon. Nag-uusap kami ng masinsinan. Nagbabasa ng Biblia at hinahanap ang kalooban ng Diyos. Tinuruan niya akong maging matyaga, mapagparaya, mapagkumbaba at masunurin. Hindi ko inakalang palalayasin niya ako, tatratuhin na parang kaaway dahil sumaksi ako sa gawain ng Diyos sa mga huling araw. Dahil sa pagsunod sa Kanya, naging malamig ang pakitungo ng iba kong kapamilya pagdating sa akin. Nakaramdam ako ng lungkot at kahinaan. Nagpadala ako ng mensahe sa mga kapatid tungkol dito. At may sister na nagpadala sa akin ng mga salita ng Diyos. Gusto ko yung basahin. Sige.
Ang pagpapalaganap ng ebanghelyo'y tungkulin at obligasyon ng lahat. Anumang oras, anuman ang ating marinig, o ang ating makita, o anumang klase ang pagtrato sa atin, lagi tayong manindigan sa responsibilidad na ito na ipalaganap ang ebanghelyo. Hindi natin dapat isuko ang tungkuling ito dahil sa pagiging negatibo. Ang tungkuling ipalaganap ang ebanghelyo ay hindi maayos na pagsulong, kundi puno ng panganib. Kapag nagpalaganap ka ng ebanghelyo, hindi ka haharap sa mga anghel o mga taga-ibang planeta o kaya sa mga robot. Haharap ka sa masama at tiwaling sangkatauhan, buhay ng mga demonyo, mga halimaw na bubuhay sila sa masamang kalawakang ito na nagawang tiwali ni Satanas at lumalaban sa Diyos. Oo. Kaya sa proseso ng pagpapalaganap ng ebanghelyo, tiyak na naroon ng lahat ng uri ng panganib. Maliban pa sa walang halagang paninirang puri, panunuya at di pagkakaunawaan, at marami pang katulad nito. Kung ang pagpapalaganap ng ebanghelyo ay talagang itinuturing mong isang responsibilidad, isang obligasyon, at iyong tungkulin, magagawa mong ituring ng tama ang mga bagay na ito at mapamahalaan pa ng tama ang mga ito. At hindi mo susukuan ang responsibilidad at obligasyon mo, ni hindi ka lilihis mula sa iyong orihinal na layunin, na ipalaganap ang ebanghelyo at magpatotoo tungkol sa Diyos dahil sa mga bagay na ito, sapagkat ito ang tungkulin mo. Amen. Paano dapat unawain ang tungkuling ito? Ang halaga't pangunahing tungkulin ng buhay na ito na pinamumuhay mo'y ipalaganap ang mabuting balita ng gawain ng Diyos sa mga huling araw at ipalaganap ang ebanghelyo ng gawain ng Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pinalakas ang loob ko ng mga salita ng Diyos. Nakita kong talagang karaniwan ng matanggihan kapag nagbabahagi ng ebanghelyo. Tama. Ginawang tiwali ni Satanas sa mga tao at hindi nila mahal ang katotohanan. Mayabang sila't nakakapit sa sarili nilang mga pagkaunawa. Hindi ko matalikuran ng tungkulin ko at responsibilidad sa harap ng mga paghihirap. Tama. yun. Naisip ko si Pedro na naglalakbay kung saan-saan para ibahagi ang ebanghelyo kahit tutol ang mga magulang niya. Hinatulan siya, kinastigo. Ilang beses sinubok at ginawang perpekto ng Diyos. Tama. Isang makabuluhang buhay ang kanyang isinabuhay. Oo. Dapat akong maging gaya ni Pedro. Amen. Gawin ng mabuti ang tungkulin ko at ipalaganap ang ebanghelyo. Mahirapan man ako o hindi maunawaan ang pamilya ko. Amen. 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 Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Nag-impake ako. Kinabukasan, naghahandang umalis. Sinabi ng papa ko, pwede ka pang manatili kung gusto mo. Pero itigil mo na ang pangangaral ng landas na makapangyarihang Diyos. Masigasig kong sinabi, Pa, alam niyo gusto ko laging maglingkod sa Panginoon. Pumasok ako sa Divinity School para matuto sa Biblia at suklian ang pagmamahal ng Diyos. Oo. Pero wala akong nakamit na katotohanan. Sa pagbabasa ko ng Biblia, mas nagdilim at naging tigang ako sa espiritual. Gumawa ako ng ilang mabubuting bagay at tumulong sa iba. Pero ayokong magbigay sa mga kaklasing tunay na nangangailangan. Tumayo ako sa harap ng mga pang-umaga't pang-gabing serbisyo para makita. Nainggit ako sa mga kapatid na kayang tumugtog ng mga instrumento dahil ang kaya ko lang ay ang kumanta. Nainggit din ako sa mga taong mas magaling sa mga pagsusulit kaysa sa akin. Hindi ko makontrol ang mga saloobing ito. Hindi ko matakasan ng kasalanan. Tama yun. Talagang masakit yun. Tama yun. Sa wakas, nahanap ko ang sagot ng mabasa ko, ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Pinatawad ang mga kasalanan natin at hindi niya tayo nakikita bilang makasalanan, pero hindi pa nalulutas ang ating makasalanang kalikasan. Oo. Tama yun. Ang pagtanggap lang sa paghatol ng Diyos sa mga huling araw ang paraan para malinis at makapasok sa kaharian niya. Narinig ko ang tinig ng Diyos at dumating na ang Panginoon. Bumaba na ang kaharian. May tungkulin akong ibahagi ang ebanghelyo ng kaharian sa mas maraming tao. Kaya, hindi ko bibiguin ang Diyos. Tama. Tila hindi na siya gaanong lumalaban matapos marinig ito. Medyo masama ang loob niya. At sinabing, makakaalis ka na. Ipagdarasal na lang kita. Kung talagang ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Jesus, tatanggapin ko siya. Pero kung hindi naman yun totoo, kailangan mong bumalik ulit dito. Matapos yun, tumira ako sa isang maliit na guest house. Naghahanap buhay habang ibinabahagi ang ebanghelyo. Lagi akong nananalangin. Inilalagay sa mga kamay ng Diyos ang papa ko at ang buong pamilya ko. Bigla akong tinawagan ng papa ko matapos ang 2 linggo at kinumusta ako.
Sinabi niya sa akin, pinagsisihan niya ang pagkagalit niya sa akin dati. Palagi niya raw sinasabi sa mga tao na maging mapagkumbaba pero nagalit siya sa akin. At hindi niya mapanindigan ang mga utos ng Panginoon. At sinabi niya, bumalik ka na. Gusto kong mas malaman ang gawain ng makapangyarihang Diyos. Salamat sa Diyos. Masyado akong nagulat at nasabik na marinig yun mula sa kanya. Nung una, palaban pa siya sa bagong gawain ng Diyos, pero ngayon, nakikipag-ugnayan na siya sa paghahanap. Alam kong dininig ng Diyos ang pangapanalangin ko. Amen. Amen. Inialay ko sa Diyos ang aking pasasalamat at papuri. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Pagbalik sa bahay, sinabi ng papa ko, hindi ako makatulog matapos kang umalis. Araw at gabing, nasa isip ko ang lahat ng sinabi mo. Patuloy akong nanalangin at kinonsulta ang mga kasulatan. At sinasabi nung nagagawa ang Diyos ng gawain ng paghatol sa mga huling araw. Nalihim na darating ang Panginoon sa ating gabi bilang ang anak ng tao. Kakatok siya sa ating mga pinto. Dinirinig ng mga tupa ng Diyos ang tinig niya. At ang matatalinong birhen lang ang makakarinig sa tinig ng Diyos, habang ang mga hangal na birhen ay hindi makakarinig. Sa tingin ko, tama ang mga sinabi mo. Ngayon ko lang yun narinig pero may basihan sa Biblia yon at nagtutugma ang mga katotohanan. May kinalaman ito sa mga propesiya. Kung talagang nagbalik na ang Panginoong Jesus, isa itong mahalagang bagay. Kailangan ko itong hanapin. Salamat sa Diyos. Nagpatuloy siya para sabihin, nag-aalala akong naging fariseyo na ako at nawalan ng pagliligtas ng Diyos. Kailangan kong hanapin ang katotohanan sa gawain ng Diyos. Pagkatapos ay nagtanong siya, tinubos tayo ng Panginoong Jesus sa pagpapako sa Kanya at kinuha ang kasalanan natin kaya di niya tayo nakikitang makasalanan. At pagdating niya, makakadiretso na tayo sa langit. Bakit kailangan niyang gawin ang yugtong ito ng gawain ng paghatol? Napakasaya kong makita na may ganitong uri ng pag-unawa at paghahanap ang papa ko. Para sagutin ito, nanood kami ng isang clip mula sa pelikulang Awit ng Tagumpay na pinamagatang Bakit bumabalik ang Panginoon para gumawa ng gawain ng paghatol sa mga huling araw. Nagbasa ang sister doon ng 2 sipi na mga salita ng makapangyarihang Diyos. Mapapanood natin yun ngayon. Sabi ng makapangyarihang Diyos, bago tinubos ang tao, marami sa mga lason ni Satanas ang naitanim na sa kalooban niya at pagkatapos ng libu-libong taon na paggawang tiwali ni Satanas, nasa kanyang kalooban ang matatag na kalikasang lumalaban sa Diyos. Sa makatuwid, kapag natubos na ang tao, ito ay walang iba kundi isang kaso ng pagtubos kung saan ang tao ay binili sa mataas na halaga. Ngunit ang may lason na kalikasan sa kanyang kalooban ay hindi pa naaalis. Ang tao na lubhang nadungisan ay kailangang sumailalim sa isang pagbabago bago maging karapat-dapat na maglingkod sa Diyos. Sa pamamagitan ng gawaing ito ng paghatol at pagkastigo, lubusang malalaman ng tao ang marumi at tiwaling diwa sa kanyang sariling kalooban at magagawa niyang lubos na magbago at maging malinis. Sa ganitong paraan lamang maaaring maging karapat-dapat na bumalik ang tao sa harap ng luklukan ng Diyos. Lahat ng gawaing ginagawa sa araw na ito ay para malinis at mabago ang tao. Sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo, gamit ang salita, pati na rin ng pagpipino, makakaya ng tao na maiwaksi ang kanyang katiwalian at magawang dalisay. Sa halip na ituring ang yugtong ito ng gawain bilang pagliligtas, mas akmang sabihin na ito ay ang gawain ng pagdadalisay. Ang totoo, ang yugtong ito ay yaong panlulupig
pati na rin ang pangalawang yugto ng gawain ng pagliligtas. Ang tao ay nakakamit ng Diyos sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo gamit ang salita. Sa pamamagitan ng paggamit ng salita upang pinuhin, hatulan at ibunyag na ang lahat ng karumihan, mga pagkaunawa, mga motibo, at mga individual na pag-asam sa kalooban ng puso ng tao ay ganap na naibubunyag. Ang mga kasalanan ng tao ay maaaring mapatawad sa pamamagitan ng handog para sa kasalanan. Ngunit walang paraan ang tao para lutasin ang suliranin kung paano siya hindi na muling magkakasala at kung paanong ang kanyang makasalanang kalikasan ay ganap na maiwawaksi at mababago. Ang mga kasalanan ng tao ay napatawad dahil sa gawain ng pagpapapako sa krus ng Diyos. Ngunit ang tao ay patuloy na namuhay sa dati niyang tiwaling makasatanas na disposisyon. Dahil dito, ang tao ay dapat naganap na mailigtas mula sa kanyang tiwaling makasatanas na disposisyon upang ang makasalanang kalikasan ng tao ay maaaring ganap na maiwaksi at hindi na kailanman muling mabubuo, at sa gayon ay tinutulutang mabago ang disposisyon ng tao. Kakailanganin nito na maunawaan ng tao ang landas ng paglago sa buhay, ang daan ng buhay, at ang daan upang baguhin ang kanyang disposisyon. Kakailanganin din na ang tao ay kumilos alinsunod sa landas na ito. Nang sa gayon, ang disposisyon niya ay unti-unting mababago at makakapamuhay siya sa ilalim ng sikat ng liwanag, upang ang lahat ng ginagawa niya ay maging kaayon ng kalooban ng Diyos, upang maiwaksi niya ang kanyang tiwaling makasatanas na disposisyon at upang makalaya siya mula sa impluensya ng kadiliman ni Satanas, at sa gayon ay ganap na makalaya mula sa kasalanan. Saka lamang matatanggap ng tao ang ganap na kaligtasan. Amen. Tapos ay ibinahagi niya ito. Pinatawad lang ng gawain ng pagtubos ng Panginoong Hesus sa kapanahunan ng biyaya ang kasalanan ng tao, pero nananatili ang likas nating pagiging makasalanan. Ito ang sataniko nating kalikasan at satanikong mga disposisyon. At ito'y malalim na nakaugat na mismo dito sa puso natin. Kaya naman, hindi natin mapigilang magkasala at lumaban sa Diyos. Ang ugat nun ay ang ating satanikong kalikasan. Kayang patawarin ng Diyos ang mga kasalanan natin, pero natanim ng malalim sa atin ang likas nating pagiging makasalanan, hindi yun mapapatawad. Kaya naman, kailangan tayong hatulan at kastiguhin ng Diyos para maligtas tayo sa mga gapos ng sataniko nating kalikasan. Ginagawa ng Diyos ang paghatol sa mga huling araw para sa satanikong kalikasan at disposisyon sa loob ng tiwaling sangkatauhan. Tapos sinabi ng sister na ito, maaaring itanong ng ilan, kung malulutas lang ba ito sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo? Kung magbabayad tayo ng halaga at gagamit ng pagpigil, malulutas ba natin ang ating satanikong kalikasan? Tiyak na hindi. Gaya ng sinabi ni Pablo, alam kong walang anumang mabuting naninirahan sa aking likas na pagkatao sapagkat ang pagnanais na gumawa ng mabuti ay nasa akin, ngunit hindi ko ito may sagawa. Nagkaroon na tayo ng ganitong karanasan. Nagdusa tayo at sinupil ang mga katawan para takasan ng pagiging makasalanan at pangibabawan ng laman. Pero sino ang nagtagumpay kay Satanas at tunay na nagpasakop sa Diyos? Halos wala. Kung sa sarili lang natin,
Hindi natin malulutas ang satanikong kalikasan natin. Tama po. Kailangan nating sumailalim sa paghatol, pagkastigo, mga pagsubok at pagpipino ng Diyos para makamit ang katotohanan at malutas ang satanikong kalikasan. Tama, katotohanan. Ibinahagi niya rin ito sa pundasyon ng gawain ng pagtubos ng Panginoong Hesus sa mga huling araw, hinahatulan at kinakastigo ng makapangyarihang Diyos ang tao. Ipinapahayag ang katotohanang naglilinis at nagliligtas, at ibinubunyag ang misteryo ng gawaing pamamahala ng Diyos. Gaya ng panloob na kwento ng gawain niya sa kapanahunan ng kautusan, biyaya at kaharian, at anong natupad sa bawat isa nun. Ang halaga ng paghatol niya sa mga huling araw, at ng mga pangalan niya, ang hiwaga ng pagkakatawang tao ang kwento ng Biblia. Paano niya tinatapos ang kapanahunan? Paano nagsisimulang umiral ang kaharian ni Kristo at kalalabasan ng bawat uri ng tao? Inilalantad niya rin ang ugat ng kasamaan at kadiliman sa mundo at ang paggawang tiwali ni Satanas sa sangkatauhan. Hinahatulan at inilalantad niya ang sataniko nating kalikasan at disposisyong lumalaban sa Diyos. Sumailalim na tayo sa ilang taong paghatol at pagkastigo. Naunawaan ang satanikong kalikasan natin. Kung anong mga satanikong lason at disposisyon ang nasa loob ng kalikasan natin, at nakita na natin kung paano tayong ginawang tiwali ni Satanas. Naunawaan na natin ang matuwid, di naagrabyadong disposisyon ng Diyos. At nagpatira pa na tayo sa harap niya sa pagsisisi. Sinimulan na nating isagawa ang katotohanan at mamuhay sa mga salita ng Diyos. Ang mga tiwali nating disposisyon ay nagbabago at nalilinis. Bihira na tayo magsinungaling, magkasala at lumaban sa Diyos. Ang lahat ng ito'y mula sa paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Ang gawain ng paghatol ng makapangyarihang Diyos ang kayang lubos na maglinis at magligtas ng mga tao. Isa itong katotohanan. Salamat sa Diyos. Masigasig na pinanood ng papa ko ang buong palabas. Iilan lang ang mga salita niya, pero taos puso niyang sinabi. Nauunawaan ko na. Gusto kong siyasatin ang gawain ng makapangyarihang Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kahanga. Binigyan ko siya ng kopya ng librong Ang Mga Tupa ng Diyos ay Naririnig ang Tinig ng Diyos. At binasa niya ang mga salita ng makapangyarihang Diyos tuwing umaga. Minsan, kinukumpara niya yon laban sa Biblia. Pero pagtagal nakita niyang ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ang katotohanan at tinig ng Diyos. Siya nga ang nagbalik na Panginoong Hesus at tinanggap ang gawain niya sa mga huling araw. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kalaunan, narinig ng dati naming pastor na tinanggap ng papa ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos. At dumating kasama ang misyonaryo at isa pang kasamahan para pigilan siya. Sumaksi ang papa ko sa mga gawain ng Diyos sa mga huling araw at taimtim niyang sinabi, "Matagal na akong naglilingkod sa Kanya. Alam ko ang Biblia. Mukha akong relihiyoso at matapat, pero hindi ko hinanap ang katotohanan o nagsiyasat na marinig kong bumalik na ang Panginoon. Hindi ko pinansin ang mga propesiya sa Biblia sa pagbabalik ng Panginoon para gawin ang paghatol sa mga huling araw. At pinalayas ko pa sa bahay ang anak ko nang ibahagi niya sa akin ang ebanghelyo. Napaka mapanghimagsik ko. Akala ko naunawaan ko ng mabuti ang Biblia at walang makakakumbinsi sa akin, pero naantig ako sa pagbabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ngayon nauunawaan ko na ang mga naghahanap lang ng katotohanan ang makakarinig sa tinig niya at magkakamit ng pagliligtas niya. Amen. Sa pakikinig sa pagbabahaging ito, at pag-iisip kung paano niya nilabanan ang bagong gawain ng Diyos. Naluha ako sa pagkaantig. Pinasalamatan ko ang Diyos mula sa puso ko. Ang mga salita niya, ang katotohanan at kayang lupigin ang puso ng tao. Amen. Gaano man katindi ang mga relihiyosong pagkaunawa ng isang tao o gaano man kasuwail ang disposisyon nila. Kung hahanapin at babasahin nila ang mga salita niya, maririnig nila ang tinig niya at makikita ang pagpapakita niya. Amen. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Dinirinig ng mga tupa ko ang tinig ko, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin." Amen. Tinanggap na ngayon ng buong pamilya ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Mas kumpiyansa na akong ibahagi ang ebanghelyo. Amen. Salamat sa Diyos. Napakasita ka rin sa dito. Napakasalamat. Salamat sa Diyos. Ang galing.